Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Natin pinagtanggol ho ni VP Sara Duterte si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi ganito ang konteksto niyan Kita naman po natin nagkakaroon ng bangayan kay Pangulong Duterte at itong mga kongresista nating mga buhaya. Yan ang totoo nangyayari dyan. Simple lang naman na sinabi ni Pangulong Duterte dyan. Sinabi niya, i-account nyo, ilabas ninyo, listahan, liquidate ninyo, magkano ba ang nagastos ninyo at saan nyo ba ginastos ito? Kasi kayo lang ang sekta ng ating gobyerno na walang ganyan. Hindi nyo mapaliwanag ngayon, isa-isa yung ginagastos ng ninyong mga mambabatas. At tinawag pa ni Pangulong Duterteng lokbu. Bulok, di ba? Ika nga. Buti nga hindi kayo tinawag na bugok Bulok lang dahil ho dyan, napikuno itong mga butthurt na mga congressman natin. Itong mga akala mo naman talagang ang lilinis. Hindi, sa tingin ko kaya na butthurt yung mga animal na yan. Dahil alam naman po natin na sila ho ay guilty. Di ba? Halatang halata kasi kung hindi ka naman guilty, hindi ka naman mababutthurt So gumawa ngayon sila ng resolution para magkaroon ng pagbabalik nitong ICC. Itong bansa natin sa ICC. Anak ng weteng, oo. Dati-rati, against kayo, tapos ngayon babalik na. Porket alam ninyong iniimbestigahan si Pangulong Duterte. So this is very obvious matter na ito ho ay isang political move galing ho dito sa mga congressman natin para ho ipitin ang mga Duterte. Yan ho panggagante, halatang halata. Huwag na ho tayo magmaang-maangan, mga animal kayo. Di ba ho? At eto malupit. For the first time, si Pangulong Duterte ay pinagtanggol ng kanyang anak. Alam nyo, this is a serious matter. Bakit kanyo? For 6 years na si Pangulong Duterte ay binabatikos, di ba, nung siya ho ay presidente, nananahimik po si VP Sara. Hindi ho siya nakikisaw-saw sa kahit anumang issue. Hindi ho siya dumidepensa. But this time, nagsalita na ho si VP Sara. Malalim ho ito. Ibig sabihin, this is not just an ordinary defend kay Pangulong Duterte, but this is an attack to this congressman, especially the leader, itong si Romualdez. Ito naman kasi Romualdez Ano ka, user ka I mean, ang user, sandali, linawin natin When we say user, User, parang may ibig sabihin yun User daw. manggagamit Iba ho yung nasa isip ninyo. Manggagamit ho kasi. Sumipsip ka kay Pangulong Duterte, sumipsip ka kay VP Sara Duterte para ho sa sarili mong kapakanan. Diba ho? Pero ngayon, dahil wala ka ng pakinabang, dahil ikaw ay nasa kapangyarihan na, ayan na. Yung iyong manggagamit factor, umiral na. At eto na nga po, alam nyo, ang ganda ho na sinabi ni VP Sara Duterte, swak na swak sa banga. Ika nga pagka sa basketball ba, hindi lang 3 points, foul pa. 3 points na foul pa. Eto, panoorin natin ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Kasunod ng mga inihaing resolusyon kaugnay ng ICC probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Yan ang una niyang sinabi. Sandali lang sabi niya. Sandali lang, mga congressman. Sabi ho ng ating Pangulong Marcos, ang any pakikialam ng ICC ay panghihimasok. Ito ay threat sa ating soberanya. Ibig sabihin ng soberanya ano ho ba tayo? Tayo ho ba sinakop na ng ICC? Abay, mga walang nga pala ho kayo Hindi kasi pag pumasok ko sa kanilang justice system, para mo na rin sinabing tayo ho ay sinakop nila. Kaya nga this is a threat to sovereignty, di ba? Kasi sandali, meron na tayong sovereign land. We have a sovereign government. We have a sovereign authority. Bakit
Bakit tayo papasok sa sarili nilang justice system? Ano kayo mga ugok? Di ba? Ganun na sinasabi dito eh. At yun ay sinabi ho ni Pangulong Marcos at pinaaalala ni VP Sara Duterte. Hoy, kayo mga congressman, hindi nyo ba naalala yung sinabi ni Pangulong Marcos? Huh? Ano ba kayo? Meron ba kayong mga amnesia? Kayo ho ba ay mga gurangot na? Sa bagay, marami ho dyan. Tumanda ng paurong sa Congress. Kayo ho ba ay may diferensya na sa utak? Nakakalimot na kayo? Oh, tuloy. Hindi rin daw makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Yan ang napaka-importante sa lahat. Why? First of all, parang yung speech ko. First of all, wala naman second, wala naman third, wala naman last. First of all, and most important of all, ang jurisdiction pagdating po sa foreign policy, yan ho ay nakay Pangulong Marcos lang o sa Pangulo ng ating bansa. Hindi ho dapat nanghihimasok ang Kamara. Oy, mga congressman, ba't ba kayo pakialamero? Kayo pala mga marites eh. May buhay na may buhay, pinakikialaman nyo. Hindi ho, malinaw ho yan. Pagdating mo sa foreign policy, di ba alam naman po natin yan, foreign policy 101 yan. Ang presidente lamang ang pwedeng magbigay ng o maging arkitekto ng foreign policy. At kayo mga congressman, di ba you are representative of your district, mga ulul kayo. Di ba? You should be representing your district, yung kapakanan ng inyong distrito ang inyong iniisip. Puro kayo pamumulitika eh. Puro national issue ang sinasawsawan ninyo eh. Di ba? Ang linaw-linaw na ho niyan eh. Sinabi ni Pangulong Marcos eh. Di ba? Huwag papasukin ng ICC. Bakit kayo ngayon nakikingialam? O bakit kayo gumagawa ng sarili nyong paandar dyan? Huwag kayo mangialam ng hindi naman yung jurisdiction. Huwag nyong pakialaman yan. Para mong sinabing halimbawa lang. Ito, simpleng halimbawa lang. Kunwari, ikaw ay crew o staff ng In-N-Out. Ng social, In-N-Out, hindi McDodo. Kunwari, ikaw ay staff ng In-N-Out. Tapos pupunta ka ngayon sa Jollibee. Sabihin mo dun sa manager ng Jollibee, alam nyo, hindi maganda patakaran nyo dito. Bakit masyadong mura ang chicken joy nyo? Tsaka bakit kayo nagbebenta ng chicken joy? Dapat burger lang. Hindi nyo pwede sabihin yun, di ba? Bakit? Hindi mo jurisdiction yung animal ka. In and out ka lang manager eh. Wag kang pakialamero, di ba? Ano ka eh? Marites ka na. Pakites ka pa. Anong pakites? Pakialamero ka. Hayop ka. Ganon din ho dito sa Kamara. Hindi ho dapat nyo pinakikialaman ang trabaho ng presidente. Ano ba kayo? Para nyo naman sinasabing walang silbi yung presidente natin sa ginagawa nyong yan. Kayo talaga, oo. Kayo namamahiya sa Pangulo natin eh. Dapat pala kayo ang tawaging anti-Marcos eh. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pang mamaliit din daw sa ating legal institutions. Yan ang totoo. Pang mamaliit yan. Para nyo sinasabi yung mga judge natin dito, bobo. Yung may abogado akong kilala, bobo. Pero yung mga judge natin, grabe yung pinag-aralan yan. Tsaka ang Sino banat ba ang bobo? kanila hong Pangalanan mo. mga dinaanang matitinding pagsubok sa buhay. Ito sasabihin nyo, hindi, papasukin na lang natin yung ibang justice, mga ganun. Baka ipusta ko sa inyo, mas matatalino pa yung mga judge natin kaysa dyan sa mga yan. Dagdag pa ni VP Sara, huwag daw sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman. Yan ang totoo. It's an insult. It is an insult to our judge, to our justice system. Hindi kasi simple lang naman, napakasimple. Mamaya papakita ko sa inyo yan din ang sinabi, latest na sinabi ni Marcos. Napakasimple lang ho. We have a working system here. Kaya nga tingnan nyo si Dilima eh. Pambihirang buhay oo. Diba? Bakit ho? Hindi isipin nyo, sa totoo lang. Alam naman po natin talagang totoo dun eh. Huwag na tayo magmangmaangan eh. Huwag na tayo magmangmangan. Nung panahon na siya ay DOJ Secretary, may nangyayaring lutuan sa loob. Kaya lang, because of the justice system in our land,
in our country at nag-atrasan itong mga witness, nagkaroon ho ng pagbabago, di ba? Nagkaroon ho ng small change, pero sa tingin ko it will be a big change. Kaya ganyan na nangyari kay De Lima. So anong lang simpleng ibig sabihin nun? There is a functioning justice system. Wala hong masasabi mong pagmamanipula dito. Ako naniniwala ako na patas pa rin naman po yung mga judge. Kaya lang talagang nag-atrasan ho yung mga witness. Yun ang problema. The judge will always depend on the evidences, at lalo na yung mga witness, napaka-importante nun, di ba? Alam naman mag-imbento sila ng sarili nila. So doon pa lang, kitang-kita mo na that the justice system is working no matter what political party you are, di ba? Ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Ganun eh. Sa pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang may tayong abilidad na magbigay ng katarungan sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Duterte, na tila katakataka raw kung bakit umuusad na sa Kamara ang mga resolusyong sumusuporta sa ICC investigation. Naniniwala rin siyang si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod umano ng pag-atake sa pamilya. Obvious ba? Alam mo dyan sa Kamara, mga ano lang yan, mga dilapwit lang yan sa mga speaker, kay Romualdez. Hindi naman gagalaw yung mga animal na yan nang hindi walang basbas na nasa ibabaw. Ganyan, alam nyo, wag na kayo mga congressman, wag na po kayo magpaka-hipokrito ha. Hindi naman talaga kayo gumagalaw ng hindi binabasbasa ng leader nyo eh. Tapos na. Usapan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.